Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bahagi na ng buhay natin ang araw-araw na pagtatrabaho. Kahit na anong uri ng hanap buhay ay papasukin natin para lamang may mailaman sa sikmura at maibili ng pangangailangan natin. Hindi madali ang maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, kaya kahit mahirap at kakarampot ang sweldo ay nagtitiis tayo para sa ating pamilya. Pero paano kung ang mapasukan mong trabaho ay magdadala din sa iyo sa kakaibang karanasan? Magagawa mo bang magtagal sa lugar na yon? Dear Papa Dudut, magandang gabi sa iyo at sa mga nakikinig sa iyong YouTube channel. Isa pala ako sa mga avid listener mo dito. Madalas ay eto lang ang libangan ko kapag nasa trabaho. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ann. Taga Pangasinan po pala ako, pero nakatira ako dito ngayon sa Tarlac. Kasama ko kasi ang live-in partner ko sa isang bahay, kaya dito na lamang din ako nanirahan. Nagtatrabaho po pala ako bilang tendera sa isang bakery dito lang din sa bayan ng Capas. 20 years old na po pala ako, pero wala pa kaming anak ng kinakasama ko. Ang totoo niyan ay sumama ako sa boyfriend ko kasi nakikita kong nahihirapan ang mga magulang ko sa pagbuhay sa aming magkakapatid. Alam kong mali ang ginawa ko, pero sa paraang yon, tungkol lamang kasi matutulungan ang mga magulang ko. Ayaw ko na rin kasing maging pabigat sa kanila, kaya mas pinili ko na lamang na umalis sa amin at sumama sa boyfriend kong si Jeric na siya ngayong ka-live-in ko. Dahil nga sa nagsasama na kami ay kailangan kong maghanap ng mapagkakakitaan. Sinubukan ko noong mamasukan bilang isang katulong, pero hindi ko akalaing mahihirapan ako sa trabahong pinasok ko. Hindi naman sa nagreklamo ako, pero may mga trabaho kasi na ibinibigay sa akin na hindi ko naman dapat pang akuin. Sanay naman ako sa gawaing bahay, pero kung pag-aalaga na ng batang pag-uusapan, parang hindi na sapat ang ibinabayad nila sa akin. Stressful din ang naging trabaho ko noon sa isang amo ko dahil sobrang delay niyang magpasweldo. Tapos kung magbibigay pa ay hindi pa yung buong sweldo ko. Tiniis ko yon ng halos 5 buwan para lamang makaraos kami ng kinakasama ko. Pati ugali ng mga anak ng naging amo ko ay tiniis ko din. May pagkakataong sinisigawanan nila ako dahil sa kapalpakan ko, pero pinapalagpas ko ang lahat ng yon. Ayaw ko rin kasing mawala ng trabaho, lalo pa ngayon na ang laki ng gastusin namin. Nakatira lamang kasi kami sa isang apartment ni Jeric. Ang bayad sa inuupahan naming unit at maging sa iba pang gastusin ay sumasapat lang sa kinikita naming dalawa. Minsan nga ay kinukulang pa dahil nagpapadala din ako sa mga magulang ko kapag kailangan nila ng panggastos. Binala ko naman noong mag-abroad, pero kahit na pang placement fee ay wala ako. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga. Kaya kahit kapos kami sa pera ay nagtiis ako para lamang makaraos kaming magkasama. Sapat na yon sa akin kahit na nahihirapan ako. Hindi rin naman ako nagtagal sa trabaho kong yon, Papa Dudut, pagkatapos ng 6 na buwan. Na pagpapaalila sa amo ko ay nabalitaan ko na lamang na may isang tindahan na naghahanap ng tendera. Urgently needed daw, kaya nagpaalam ako sa amo ko na magde-day off muna ako.
Pero ang totoo ay gusto ko nang lumipat ng trabaho. Kaagad ko namang pinuntahan ang nasabing tindahan at doon ko napagtanto na isa palang bakery na may sari-sari store ang naghahanap ng tindera. Kinausap naman ako ng may-ari at tinanong ako kung okay lang daw ba sa akin ang ganong klase ng trabaho. Hindi na ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut, na sumagot ng oo. Dahil pagtitinda lang naman ang gagawin ko at wala nang iba pa. Isa pa'y libre ang pagkain at internet sa kanila kaya pabor sa akin ang trabahong inaalok. Kailangan ko lang daw pumasok ng alas 5 ng madaling araw at umuwi ng alas 6 ng gabi. Hindi naman ganong kabigat ang trabahong pinapagawa nila sa akin, hindi tulad noong sa dati kong amo. Pinagsimula nila kaagad ako kinabukasan pero dahil kailangan ko magpaalam sa dati kong trabaho, nakiusap pa ako na bigyan muna nila ako ng isa pang araw para makapagpaalam sa dati kong pinapasukan. Pumayag naman sila at sinabing aasahan daw nila na papasok ako sa araw na yon. Di hamak kasi na mas malaki ang offer ng may-ari ng tindahan kesa sa dati kong amo, kaya sinigurado ko na sa kanila na ako mamamasukan. Kaya kinabukasan ay sinubukan ko sa amo ko na gusto ko nang kuhanin ang huling sweldo ko sa kanya dahil may nahanap na akong bagong trabaho. Pumayag naman siya at ibinigay din kaagad ang karampatang sahod para sa akin. Sobrang laking ginhawa sa akin na magsimula akong mamasukan bilang isang tendera sa bakery na ngayon ay pinagtatrabahuhan ko. Kapag lunch break ay kasama ko ang mga panaderong kumakain at madalas ko rin kakwentuhan ang kanilang kasambahay na nagluluto ng kinakain naming lahat. Sa ngayon ay masasabi kong sobrang pasasalamat ko dahil nakahanap na rin ako ng mabuting amo. Sobrang bait kasi ng may-ari ng bakery na pinapasukan ko, Papa Dudut. May mga pagkakataon na napagsasabihan nila ako pero alam kong kasalanan ko rin naman. Minsan kasi sabaw ang utak ko sa mga sunod-sunod na problemang nangyayari sa buhay ko at hindi maiiwasang nadadala ko yon sa trabaho. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin nila ako tinanggal. Kahit na maraming nag-a-apply sa kanilang tindera, ngayon nga ay mag-iisang taon na ako sa kanila ay wala pang halos nagiging problema sa trabaho ko. Mabenta rin ang mga tinapay na binebenta nila dahil sa specialty nilang siksik o yung tinapay na monay na malalaki. Palagi ngang sold out ang tinda namin yon at hindi na umaabot pa ng isang araw. Minsan naman kapag walang masyadong bumibili ay nakikinig ako ng mga paborito kong music o kaya naman ay nakastream dito sa YouTube channel mo, Papa Dudut. Nakasubscribe na rin ako sa Papa Dudut Family sa Kaistorya na isa pang YouTube channel mo. Naging pampalipas oras ko kasi ang pakikinig sa mga horror story ng mga letter sender sa channel mo. Mapa sa Papa Dudut man o sa Kaistorya YouTube channel. Pero hindi ko naman nakalaing sa pakikinig ko sa iyo ay mararanasan ko rin ang mga naranasan nila. Sa pamamasukan ko bilang tindera dito sa bakery ay nakilala ko si Kuya Jay, ang isa sa mga anak ng amo ko. Mabait siya at palabiro tulad ng nanay niya, negosyante rin siya at may-ari ng isang maliit na tutorial center. Pero minsan ay may kakaiba sa kanya. Bigla na lang kasi siyang tumatahimik kapag nakikipagbiruan sa amin. Hindi ko alam kung ugali niya ba talaga yon o sadyang may sayad lang ang utak niya. Pero isang araw ay may nasabi siya na ikinagimbal ko. Hindi ko na rin kasi napigilan ang magtanong kung bakit may ugali siyang ganon. Basta ang sinabi lang niya ay mag-ingat lang daw ako sa mga dadaanan ko sa tindahan nila. Hindi ko maunawaan kung bakit ganon ang sinabi niya. Hindi rin malinaw sa akin ang mga sagot niya pero nung sinabi niya yun ay parang may kakaiba sa tono niya. Feeling ko nga ay may mga bagay siyang nakikita na hindi ko nakikita. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga sinabi ni Kuya Jay. Baka dala lamang ng pagiging mapagbiro niya kaya niya nasasabi ang mga bagay na yon sa akin. Minsan kasi mahilig siyang mag-prank sa akin kaya baka isa yon sa taktika niya para mahulog na naman ako sa panibagong kalokohan na gagawin niya. Pero ang akala kong pagbibiro niya ay nauwi sa nakakapanindig balahibong experience ko nitong mga nakaraang buwan lang. At halos hindi ako makatulog noong naranasan ko na ang nakakatakot na pangyayari
sa buhay ko. Tanghaling tapat yon at kasagsagan ng mainit na panahon. Wala pa namang masyadong bumibili kaya nagpaalam muna ako na maliligo ako. Meron kasi ritong CR na para lamang sa aming mga nagtatrabaho at pinapayagan naman ako ng amo ko na maligo doon. Abala ang mga panadero sa mga ginagawa nila habang absent naman noong araw na yon ang kasambahay ng amo namin. Habang nasa kalagitnaan ako ng paliligo ay may biglang kumatok sa pintuan ng banyo. 3 malalakas na katok ang narinig ko pero hindi ko pinansin. Baka kasi nagbibiro lang ang mga kasamahan kong panadero doon kaya binaliwala ko na lamang yon. Pero makalipas lamang ng ilang segundo ay muli na naman akong nakarinig ng malakas na pagkatok sa pinto. Dahil sa inis ko ay hindi na ako nakatiis. Nagtapis ako ng katawan at padabog na binuksan ang pinto ng banyo. Pero laking pagtataka ko na wala namang tao doon. Tumingin pa ako sa labas para lamang masigurado na wala ngang tao. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinabahan ng mga oras na yon. Imposible rin namang ang mga panadero ang gumawa noon dahil sa layo ng gawaan nila. Siguradong mahuhuli ko kagad ang gumawa noon dahil kailangan pa niyang tumakbo ng napakalayo para lamang makapagtago, Papa Dudut. Kaya imposibleng isa sa mga panadero ang gumawa ng bagay na yon sa akin. Itutuloy ko sana ang pagligo ko pero nang isarado ko ang pinto ng banyo ay biglang nagpatay sindi naman ang ilaw nito. Nagsitaasan pa ang balahibo ko sa katawan nang may maaninag akong anino ng malaking tao sa sulok ng banyo at nakikita ko lang yon kapag namamatay ang ilaw. Pero nawawala din kapag nagbubukas. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Sa pagkakatanda ko pa nga ay malaking katawan ng lalaki ang nakita ko ng mga oras na yon. Pero dahil madilim ay hindi ko maaninag ang kanyang itsura. Nagmamadali ako nagbihis at lumabas ng CR. Uminom kaagad ako ng tubig dahil pakiramdam ko ay mauubusan ako ng hininga sa sobrang kaba. Nang mahimasmasa naman ako ay kaagad akong nagtungo sa gawaan at tinanong ang mga panadero namin kung sino ang kumatok ng ilang beses sa banyo habang naliligo ako. Wala naman daw nagpupunta roon simula pa nung maligo ako dahil marami raw silang ginagawa ng mga oras na yon. Nung una ay hindi pa ako naniniwala dahil feeling ko ay isa sa kanila ang gusto akong pagtripan. Pero biglang dumating ang amo ko at sinabing wala naman daw umalis sa kanila simula pa kanina kaya laking pagtataka ko sa mga nangyari. Wala akong nagawa noon kundi ang baliwalain na lamang ang mga nangyari. Baka nga siguro ay guni-guni ko lamang yon dahil sa init ng panahon na nararanasan natin. Matapos nga yon, Papa Dudut, ay bumalik na ako sa pagbabantay ng tindahan at inabalan na lang ang sarili ko sa mga bumibili. Baka kasi sakaling mawala ang takot ko kapag ibang bagay na ang pinagkakabalahan ko. Pero mali pala ako sa pag-akalang yun na ang huling kababalaghang mararanasan ko. Saktong dumating si Jeric sa bakery para sunduin ako ng gabing yon. Nang makapagpaalam na ako sa amo ko ay ikinuwento ko sa aking boyfriend na mga kakaibang nangyari sa akin habang naliligo ako sa banyo. Ang sabi lamang niya ay baka namamalik mata lamang daw ako sa mga nakita ko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi lamang yon isang malikmata. Kitang-kita kasi ang itsura ng katawan ng malaking lalaki sa banyong yon. Kaya imposible talagang namamalikmata lamang ako ng mga oras na yon. Tinanong naman ako ni Jeric kung gusto ko pang magtrabaho sa bakery na yon dahil sa naramdaman kong takot. Pero hindi ko siya nasagot sa tanong niya. Ayaw ko kasing maghanap na naman ng bagong mapapasukan dahil okay na ako sa pinasukan kong trabaho. May hirapan na rin akong makahanap ng bagong mapapasukan dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ayaw ko na rin sanang maging pabigat ulit sa mga magulang ko. Kaya kahit natatakot ako ay nagpatuloy na lamang ako sa trabaho. Pero kahit kailan ay hindi na ako naligo sa banyong yon simula na mangyari ang bagay na naranasan ko. Iniiwas ko na rin ang tingin ko sa loob ng banyo kapag nagagawi ako doon. Malapit lang kasi yon sa kusina kaya hindi ko na rin maiwasang mapasulyap kapag kukuha ako ng pagkain. Akala ko ay yun ang una at huling pagkakataon na mararanasan ko ang nakakapanindig balahibong pangyayari sa buhay ko.
Pero hindi ko inaasahan ang mga sumunod na mga nangyari, Papa Dudut. Ilang linggo matapos ang mga nakakatakot na nangyari ay naging normal naman ang araw ko sa trabaho. Nawala na rin sa isipan ko ang mga weird na naranasan ko sa bakery. Pero may ilang bagay akong nararanasan na hindi ko maunawaan pagkatapos noon. Isang hapon nga ay nakaramdam ako ng antok habang nagbabantay ng tindahan, kaya nagpasya muna akong umidlip sa mesa. Maririnig ko rin naman kapag may bumibili, kaya kampante ako na hindi ko mapapabayaan ang aking trabaho sa mga oras na yon. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako ng malalim sa kinakaupuan ko. Habang nasa mahimbing na pagtulog ay naramdaman ko na may kumakalabit sa akin. Hindi ko yon pinansin noong una dahil baka pusa lamang na nagawi sa tindahan. Pero bigla na lamang akong nagtaka nang makarinig ako ng boses ng bata kasabay ng pagkalabit sa akin. Akala ko nung una isa lamang sa mga kasamahan ko o tauhan ni Kuya Jay ang nangahas na pumasok sa tindahan at gusto lamang akong kulitin. Pero nang imulat ko ang aking mga mata ay wala akong nakitang bata sa harapan ko. Eksakto namang may isang babae ang bumibili ng mga oras na yon, kaya agad akong tumayo para pagsilbihan siya. Pero dahil sa pagtataka ay hindi ko na rin napigilang magtanong sa babaeng bumibili kung may nakita siyang bata sa harapan ko na ginigising ako. Wala naman daw siyang nakita at baka daw siya ang narinig ko noong oras na yon dahil kanina pa siyang tinatawag ako para bumili. Humingi na lamang ako ng pasensya sa babae bago ito umalis. Napaisip ako sa panibagong kababalaghang nangyari sa akin, Papa Dudut. Malinaw pa naman ang pandinig ko at sigurado akong boses ng batang narinig ko ng mga oras na yon. Isa pa'y ramdam ko ang bawat kalabit na ginagawa sa akin ng kung sino mang gumigising sa akin. Kaya sigurado ako na may taong malapit sa akin nang mangyari ang bagay na yon. Imposible ang babaeng bumili ng tinapay ang kumakalabit sa akin dahil halos 1 metro ang layo ng labas ng tindahan sa kinakaupuan ko. Hindi ko na rin talaga maunawaan ang sarili ko ng mga panahong yon, kaya hanggang sa paglabas ko ng tindahan ay hindi ko magawang makapagsalita. Eksakto namang kakatapos lang ng tutorial session ni Kuya Jay ng mga oras na yon, kaya pumunta ako sa kanya para kausapin siya at ikwento ang mga bagay na naranasan ko. Akala ko nung unay nagbibiro lamang siya kapag tumatahimik sa gitna ng aming pagkwekwentuhan. Pero hindi ko alam na kaya pala niya ginagawa yun ay dahil may mga kaluluwang bigla na lamang lilitaw sa paningin niya nang hindi niya inaasahan. Hindi niya lang sinasabi yon sa akin dahil ayaw niyang matakot ako at maging dahilan pa para mag-resign sa trabaho. Pero pinaalalahanan naman niya ako na hindi ko raw dapat katakutan ang mga ganong bagay dahil palagi niyang sinasabi sa akin na mas matakot daw ako sa buhay kesa sa mga patay. Doon ko nga na-realize na isa si Kuya Jay sa mga taong may sixth sense o yung mga may kakayahang makakita ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ng normal na mga mata ng isang tao. Kapag daw natatahimik siya sa gitna ng pag-uusap ay isa lamang ang ibig sabihin noon. May nakikita siyang kaluluwa sa paligid. Hindi nga lang niya madistinguish kung yon ay masama o mabuti. Ayaw naman niyang kausapin ang mga nilalang na yon dahil baka magamit daw siya ng mga ito sa paraang hindi niya nanaisin. Doon ko pa lamang mas naunawaan kung bakit minsan ay weird siyang makitungo sa amin. Kaya din pala siya maingay at mapagbiro ay para layuan siya ng mga ito. Pero minsan, hindi rin niya maiwasan na magpakita sa kanya ang mga multo sa paligid. Sinabi pa niya na kahit sang bahagi naman daw ay may mga kaluluwang ligaw. Pero pinipili lamang nito kung kailan magpapakita sa mga normal na kagaya ko. Dahil din sa nalaman ko ay hindi ko na rin po naiwasang itanong sa kanya ang mga nangyari sa akin. At doon niya lang sinabi ang lahat na talagang nagbigay sa akin ng kakaibang takot sa katawan. Yung nakita ko raw sa banyo ay sundalong namatay noong gyera at doon sa lugar na pinagpwestuhan ng banyo nilibing ang bangkay ng namatay na sundalo. Nagpakita lang daw ito sa akin dahil baka may gusto lang iparating. At ang bata namang kumalabit sa akin ay isang ligaw na kaluluwa ng batang gusto lang akong paglaruan.
Hindi raw naman ako dapat matakot doon dahil mabait naman ang kaluluwa ng batang pag-alagala sa loob ng tindahan. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang mga sinasabing yon sa akin ni Kuya J. Papadudot. Medyo mahirap kasing maniwala lalo't noon ko pa lamang naman naranasan ang mga bagay na yon. Pero isa lang ang sinabi niya sa akin matapos ang usapan naming dalawa. Magdasal lang daw ako at huwag matakot sa mga ganong klaseng kaluluwa. Ginawa ko naman ang payo niya, minsan ay nakakaramdam ako ng kakaibang bagay sa loob ng tindahan. Pero nagdadasal lamang ako at nawawala na rin naman pagkatapos. Ikinuwento ko rin kay Jerry ang mga kakaibang nangyayari sa akin habang nagtatrabaho sa bakery na yon. At isa lang din ang madalas niyang sinasabi sa akin kapag napag-uusapan namin ang bagay na yon. Kung hindi ko na raw kaya'y umalis na ako sa trabaho ko. Pero hindi rin kasi pwedeng palagi akong pangunahan ng takot sa mga nangyayari. Oo, matatakotin ako pero kung palagi kong iisipin ang nararamdaman ko ay baka kung saan na lamang kaming puluting dalawa. Hindi rin naman kasi sapat ang kinikita niya sa pagkukonstruction kaya hindi rin ako maaring basta na lamang magdesisyon para sa amin. Isa pa'y sinabi naman sa akin ni Kuya Jay na hindi naman ako dapat matakot sa mga nangyayari sa akin sa bakery. Palagi niya lang akong sinasabihan na mag-ingat na lamang sa mga kaluluwang nagpaparamdam sa akin, Papadudot. Tumagal naman ako sa trabaho ko at minsan na lamang may nagpaparamdam sa akin. At dahil bakasyon na rin ay wala nang gaanong tutorial session si Kuya Jay kaya madalas na namin siyang nakakabiruan sa tindahan kasama ng kasambahay nila. Hindi naman iba ang pakikitungo sa amin ng kanilang pamilya. Maging ang nanay niya na amo namin ay parang pamilya na rin ang trato sa aming mga trabahante nila. Madalas kapag tapos na ang morning session ng kanyang tutor ay tumatambay na siya sa bakery at nakikipagkwentuhan. Mga simpleng biruan lang at rant sa mga buhay-buhay. Kahit naman kasi nakakaluwag sa buhay ang pamilya nila Kuya Jay, ay may mga dagok pa rin naman na dumarating sa kanilang buhay. Isa na nga roon ay namatay ang kanilang stepfather na tumayong ama nila simula pagkabata. Naging masakit para sa kanila ang pagkamatay ng itinuring nilang ama, pero ipinagpatuloy pa rin nila ang buhay para na rin sa kanila. Sikat pala ang bakery nila dito sa compound na tinitirhan namin. Ito pala ang pinakaunang bakery dito. Kaya dinudumog ng karamihan at dinadayo pa ng mga taga-malayo. Kaya siguro hindi kataka-takang may mga taong bago sa paningin ko ang madalas na bumibili sa akin. Pati nga mga foreigner na naninirahan dito ay sa bakery na rin namin bumibili ng tinapay. Kahit naman ako ay natakam sa mga tinapay na ginagawa ng panadero namin kaya paminsan-minsan ay tinitikman ko ang ilang peraso noon. At masisigurado kong kahit sino ay hindi magsisisi oras na matikman ang tinapay na gawa ng bakery namin. Akala ko naman ay matatapos na ang mga nakakatakot na karanasan ko sa tindahang pinapasukan ko. Pero nang sumunod na mga araw ay mas lalong lumala pa ang mga pagpaparamdam sa akin ng mga ligaw na kaluluwa. Isang umaga na maaga akong pumasok ay inutusan muna ako ng amo ko na maglinis ng tindahan at mag-display ng mga tinapay na bagong gawa pa lamang. Katapat lang ng tindahan ang paradahan ng bahay kung saan ay nakaparada noon ang Fortuner na gamit ng may-ari ng bakery. Normal naman ako sa ginagawa ko ng mga oras na yon at hindi pinapansin ang anumang bagay sa paligid ko. Pero bigla ako nakaramdam ng kakaibang hangin nang mapadaan ako sa pinto katapat ng paradahan. Nang lumingon ako ay may nakita akong tao sa loob ng sasakyan. Tinted ang salamin ng Fortuner pero may kaunting liwanag naman na nagsilbing sinag para makita ko ang korte ng taong nakasakay sa loob. Nung una ay hindi ko yon pinansin dahil baka si Kuya Jay lamang yon. Sa pag-aakalang siya na nga ang nasa loob ay nasabi ko sa amo ko na ang aga yatang gumising ni Kuya Jay ng araw na yon. Pero nagtaka siya sa mga narinig mula sa akin. Tulog pa raw ang anak niya dahil napuyat ito sa panggabing trabaho. Laking pagtataka ko dahil may nakita akong tao sa loob ng sasakyan. Pero nang bumalik ako dito sa pinto para tingnan ang nakaparadang sasakyan ay nawala na ang nasa loob noon. Nang magising si Kuya Jay ay sinabi ko sa kanya mga nakita ko ng umagang yon. Hindi talaga siyang nasa loob ng sasakyan nila dahil tanghali na siyang nagising.
pero sigurado talaga ako sa nakita ko ng mga oras na yon. Malinaw pa sa utak ko na nasa driver's seat ang lalaking nakita ko. Nang sabihin ko naman sa kanya yon, ay may ikinomento siya sa akin na ikinagulat ko. Ang sasakyan na gamit ng kanilang pamilya ay ang sasakyang gamit ng kanilang stepfather nung ito ay mabaril. Away politika daw ang dahilan kaya ito pinatay at hanggang ngayon ay umaandar pa rin ang kaso para sa hustisya sa pagkamatay ng kanilang stepfather. Marahil ay nagpaparamdam sa akin ang kaluluwa nito kaya nakita ko ang presensya nito sa loob ng sasakyan na yon. Hindi ko mawari kung paano ko maipapaliwanag ang mga nararamdaman ko na mga oras na yon. Bakit naman ako napiling niyang pagparamdaman? Hindi ko nga kilala ang taong yon dahil bago pa lamang akong namamasukan sa kanila bilang tendera. Pero sinabi sa akin ni Kuya Jay na wala raw pinipiling tao ang mga kaluluwang humihingi ng hustisya. Mabuti na nga lang daw at hindi ako nagtangkang lapitan ng taong nakita ko noong mga oras na yon. Dahil kung nagkataon ay baka triple pang maramdaman kong takot kapag nangyari nga ang bagay na yon. Hindi ko rin naman siguro magagawang iwasan ang mga bagay na yon dahil tulad nga ng sinabi niya, Papa Dudut. Kahit sang lugar ay may mga kaluluwang pag-alagala. Tulad ng nakagawian ay pinagsawalang bahala ko na lamang ulit ang bagay na yon, Papa Dudut. Nagdasal na lamang ulit ako pagkatapos ng mga naranasan ko. Alam kong marami pang darating na kababalaghan kaya kailangan ko ring maghanda. Mabuti na nga lang at may guide ako ni Kuya Jay kung sakaling may ma-experience pa ulit akong kakaiba. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ay bumalik na ako sa trabaho. Linggo noon kaya siguradong maraming mamimili sa aming tindahan. Kaya nawala rin sa isipan ko ang mga nangyari. Hindi ko na rin pinilit pang alalahanin ang lahat dahil baka kung ano pang mangyari sa akin. Medyo masama na rin ang pakiramdam ko ng araw na yon dahil sa sobrang daming customers. Kaya nang makauwi ako ay nagpamasahe ako kay Jeric ng katawan dahil sobrang sakit na ng kasukasuan ko. Tinanong naman niya ako kung may nangyari daw ulit sa akin na kakaiba ng araw na yon. Pero hindi ko na ikinuwento sa kanyang mga nakita ko at alam ko na kasi kung ano ang isasagot niya sa akin at sigurado akong pag-aawayan na naman naming dalawa ang bagay na yon. Gusto na kasi niyang umalis ako sa trabaho at maghanap ng ibang mapapasukan. Pero nagmamatigas ako na hindi ko kayang umalis na lamang basta sa pinapasukan ko. Isa pa ay malaki na rin ang advance ko sa bakery kaya hindi ko magawang makaalis na lamang basta sa amo ko. Nakakahiya naman kung gagawin ko ang bagay na yon. Maganda rin naman kasi ang pakikitungo nila sa akin kahit pa may mga bagay akong nararanasan na kakaiba sa kanilang tinitirhan. Akala ko dati sa tindahan lang at sa mismong bahay na tinitirhan ng amo ko meron akong mararamdamang kababalaghan. Pero hindi lang pala roon may nagpaparamdam. Isang araw ay naramdaman ko na lamang nasasabog ang pantog ko dahil sa sobrang pagpigil ng ihi. Dahil nga sa ayaw ko nang pumasok sa banyo na dati kong pinaliguan, dito rin mismo sa bakery nakiusap ako na kung pwede ay sa tutorial center muna ako ni Kuya Jay makigamit ng banyo. Tapos na rin naman ang klase niya ng mga oras na yon, kaya pumasok na ako sa center niya. Katabi lang kasi yon ng tindahan kaya hindi na ako nahirapan pang maghanap ng CR. Saglit na lumabas si Kuya Jay kaya naiwan ako mag-isa sa center. Habang nasa banyo ako at umiihi ay bigla naman akong nakarinig ng pagtawa ng bata. Nagtaka ako dahil nang pumasok ako sa loob ng tutorial center ay wala naman akong batang nakita sa loob. Kaya sumigaw ako at nagtanong kung bakit siya naroroon. Pero kahit na anong sigaw ko ay parang walang napapakinggan ng bata sa labas ng banyo. Ilang saglit lang ay nakarinig din ako ng mga yabag na parabang may nagbabagsakang gamit. Doon ako nabahala sa mga nangyayari. Kaagad kong tinaas ang aking pang-ibaba at nag-flash ng inidoro. Baka kasi may masira ang batang yon sa mga gamit ni Kuya Jay pero laking pagtataka ko ng paglabas ko ay wala akong nakitang kahit na sino o ano sa labas ng banyo. Nagsitaasan ang balahibo ko sa mga oras na yon. Nakita ko rin ang mga ballpen at papel na nagkalat sa sahig nang makalabas ako ng banyo. Pero wala akong nadatnang batang naglalaro sa silid na yon. Dahil sa takot ay hindi ko na nagawa pang pulutin ang mga nagkalat na gamit sa sahig.
Kagad akong pumunta ng tindahan at nadatnang ko roon si Kuya Jay. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari sa akin habang nakikigamit ako ng banyo sa kanyang silid. Natawa na lamang siya sa halip na matakot. Tinanong pa niya ako kung cute daw ba. Ang batang nagparamdam sa akin at sinabing gusto lang daw nito na makipaglaro. Sinagot ko naman siya na kahit gaano pa ka-cute ang batang yon ay hindi ako makikipaglaro sa kanya. Sinabi rin niya na matagal nang may nagpaparamdam sa kanya sa tutorial center niya at alam niyang bata yon. Naalala ko na malapit nga pala si Kuya Jay sa mga bata kaya siguro kahit na mga batang multo ang nagpaparamdam sa kanya ay okay lang. Hindi naman daw ako dapat mabahala sa mga nangyari dahil alam niyang hindi naman daw ako sasaktan ng nilalang na yon. Kontrolado rin kasi niya ang sitwasyon kapag nagpaparamdam ang batang multo sa kanya doon sa kanyang tutorial center. Minsan pa nga daw ay madadatnan niyang may nakadrawing sa whiteboard pagkapasok niya sa loob tuwing umaga. Pero hindi na lamang niya yon pinapansin. Hinahayaan na lamang niya dahil wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Doon ko rin natuklasan na may kinalaman ng multong nagparamdam sa akin sa nangyari kay Kuya Jay 1 linggo ang nakalipas. Dala kasi siya sa loob ng center kasama ang batang tinututor niya. Kagad niya akong tinawagan para humingi ng tulong pero kahit ako ay hindi mabuksan ang pinto ng center ng mga oras na yon. Humingi na rin kami ng tulong sa mga panadero pero kahit isa sa kanila ay walang nakapagbukas ng pinto. Pero ilang sandali lang ay nabuksan na rin naman ito. At ang dahilan kung bakit ito nabuksan ay dahil sa tulong ng batang multo na madalas palang nakakasama ni Kuya Jay sa pagtuturo sa kanyang mga tinututor. Mainit kasi ang ulo ni Kuya Jay noong araw na yon dahil sa makukulit na batang tinuturuan niya. Nakita niya na nagagalit ang batang multo sa mga estudyante niya kaya ito mismo ang gumawa ng paraan para parusahan ang mga batang kanyang tinuturuan. Ang ginawa niya ay kumalma lamang at pinakiramdaman lang daw niya ang batang multong nasa tabi lang niya. Hanggang sa ilang saglit lang ay tuluyan nang nabuksan ang pinto at nakalabas sila sa silid ng center. Balak pa sana naming sirain ang doorknob noon pero pinigilan niya kami at pinaghintay. Hindi niya raw alam kung paano yon nagawa ng kaluluwa ng batang nagbabantay sa kanya sa loob ng center. Pero alam niya na may kapilyuhan ng batang yon na nagbabantay sa kanya. Papa Dudut, marami pang kamamalaghang nangyari sa akin habang nasa trabaho ako. Pero nasanay na lamang po ako doon. Palagi na lamang ako nagdarasal kapag nakakaramdam ng kakaiba sa paligid ko at nawawala din naman pagkaraan. Naging kampante na lamang ako sa ginawa kong trabaho dahil alam kong ginagabayan ako palagi ng Diyos. Kahit saan man ako magpunta. Hindi ko alam kung ilan bang nakakatakot na karanasan ang may experience ko bilang tindera sa tindahang pinapasukan ko. Pero ang mahalaga sa akin ngayon ay ligtas ako at nakakaraos kami ni Jeric sa araw-araw naming pamumuhay. Alam kong ang iba sa mga nakikinig sa inyo ay hindi naniniwala sa kwentong binabasa ninyo sa inyong YouTube channel pero itong kwento ko ay totoong nangyari. Batid ko rin naman na hindi lang ako ang nakaranas ng ganitong klaseng experience sa buhay ko. Pero isa lamang ang maipapayo ko sa lahat ng mga taong hindi kayang harapin ang takot nila sa mga nilalang na hindi nakikita. Palagi ninyong unahan ng dasal ang mga bagay na nararanasan ninyo. Nakakatakot man yan o hindi. Sa ngayon nga tindera pa rin po ako sa bakery na pinapasukan ko at wala naman akong nagiging problema maliban na nga lang sa mga kakaibang pagpaparamdam sa akin ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Sa palagay ko nga ay magtatagal pa ako dito hanggang sa magkaanak na kami ni Jeric. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa ng liham ko. More power to you Papa Dudut, sana po ay marami pa kaming mapakinggang kwento sa YouTube channel mo. Salamat din po sa pag-upload sa Kaistorya YouTube channel at syempre po salamat din po sa pagbabahagi ng inyo namang buhay sa Papa Dudut Family YouTube channel. Lubos na gumagalang, Anne. Hindi naman lingid sa kalaman ng karamihan na hindi lang tayo ang mga nilalang na nabubuhay dito sa mundong ibabaw.
Ang iba nga lang ay hindi natin nakikita pero nararamdaman nating nasa paligid lamang sila. Hindi naman lahat ng mga kaluluwang ligaw ay nananakit. Karamihan sa kanila ay nagpaparamdam lang at wala naman talagang intensyon na manghamak ng mga mortal sa mundo. Nararanasan din naman natin ang mga naranasan ng ating letter sender na si Ann at isa lang ang naging sandata niya sa mga karanasang yon sa kanyang buhay. Yon ay walang iba kundi ang pagdarasal. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.